I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagsimula na ang mainit na labanan. Gamit ang isang teknik, tinatak si Hudgens sa isip ng Heavenly Demon Army na traidor ang una at ikalawang disipulo. Nawala sa sarili si Guan Pyong at nanlaban, habang sinugod naman ni Hudgens si Jin Guanyong mula sa Zinye Pavilion at nagsimula silang maglaban pababa sa kakahuyan. Sa pagpapatuloy ng kwento, sa palasyo ng Demon God ng Heavenly Demon Divine Cult, agad na nagtungo ang First Royal Guard na si Mudam para magulat sa Demon Lord. Tahimik ngunit mabigat ang atmosfera sa trono ng palasyo ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang Demon Lord, na nakaupo sa kanyang trono, ay kalmado at walang bakas ng pagkabahala. Ang kanyang presensya ay sapat upang mabalot ng bigat sa bawat sulok ng silid. Samantala, nagkukumahog naman si Mudam, hindi mapakalma ang sarili dahil sa daladalang balita. Natatarantang anunsyo niya, Demon Lord, may mahalagang balita. May mga traidor. Itinukod ng Demon Lord ang kanyang siko sa armrest ng kanyang trono, at pinutol ang pagsasalita ni Mudam, sabi niya, kumalma ka lang. Hindi yun totoo. Walang dahilan para magpanik. Nagtataka naman si Mudam kaya nagtanong siya, paumanhin po. Pero saad ng Demon Lord, ipagpatuloy mo ang iyong ulat. Tumanggo si Mudam, ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Agad niyang pinaliwanag ang mga pangyayari, aniya, nasa state of emergency po ang buong lugar. Ang buong Heavenly Demon Army ay naroon sa lugar ng pangyayari, at lahat ng mga pangkat pakikidigma ay nakaabang at sinusuportahan ngayon ang Heavenly Demon Army bilang pag-iingat. Nananatili ang mga pinuno sa kanilang opisina at nakaalerto rin, habang inaaresto ng mga taga-pinulohol ang mga tauhan ng mga traidor at sinusuyod ang kanilang mga tirahan. Tanong ng Demon Lord, at tungkol naman sa General Strategist. Sagot ni Mudam, nasa opisina niya tulad ng iba pang mga namumuno. Naglabas siya ng emergency request sa Hidden Pavilion, ngunit wala pa silang anumang kilos na ginagawa. Sabi ng Demon Lord, ganun ba? Nanatiling kalmado ang Demon Lord at tahimik na pinagninilayan ang nangyayari habang umiinom ng alak. Sabi niya sa isip niya, ibig sabihin ay alam din ng General Strategist na hindi totoo ang pag-aakusa ng pagtataksil na ito. Dahil kung hindi, sana ay kumilos na ang Hidden Pavilion ngayon. Napangisi siya sa ideyang ginawa ng ikatlong disipulo. At sabi sa isip niya, alam ko nagagawa siya ng isang malaking hakbang, pero hindi ko inakala na magiging ganito kapanganib. Paano mo kaya haharapin ang mga kahihinatnan nito? Naalala ng Demon Lord ang sinabi ng ikatlong batang Panginoon nang huli silang magkita. Nakangiti nitong sinabi, gagawin ko na lang siyang isang tunay na traidor. Ang magiging resulta ay ang mahalaga, hindi ba? Napangiti ang Demon Lord nang maalala ito. Sabi ni Mudam, kung nagpakalat siya ng maling impormasyon bilang paraan upang manalo sa laban ng pagmamana, nakagawa siya ng napakabigat at seryosong krimen. Sabi ng Demon Lord, hindi pa rin natin alam kung nagkanulunga ang dalawang batang iyon. Minsan, ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan. Natigilan si Mudam at nagtataka, hindi inasahan ang naging sagot ng Demon Lord. Nanatili siyang tahimik. Pinauwi na siya ng Demon Lord at sinmabi, kumalma ka muna at magpahinga. Magalang na palem ni Mudam, sige po, aalis na muna ako. Nang makaalis si Mudam, nanatili ang Demon Lord sa kanyang trono, tahimik na umiinom ng alak habang ang dilim ng bulwagan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang iniisip. Ang liwanag mula sa mga nagbabagang sulong sa paligid ay bahagyang tumatama sa kanyang malamig na ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Iniisip niya sa sarili, bagamat kapuri-puri na hindi siya nagtatakda ng limitasyon sa kanyang sarili, responsibilidad niya pa rin na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hinaplos niya ang gilid ng mangkok ng alak na hawak niya. Nang bigla, sa isang iglap, ito'y nabasag. Nagkalat ang mga piraso sa sahig habang ang alak ay tumaga sa kanyang kamay. Dahan-daang ibinaba ng Demon Lord ang kanyang basang kamay. Nagbago ang kanyang kamladong ekspresyon at naging nakakapangilabot. Sa isang malamig na tinig, sabi ng Demon Lord, kung hindi mo makakuha ang mga resultang gusto kong makita, hindi ako magiging madali sa iyo kahit pa gusto kitang disipulo. Ang Demon Lord, na kilala sa kanyang malamig na disiplina ngunit walang awang pagpapasya, ay muling ipinakita kung bakit siya kinatatakutan at iginagalang.
Samantala, sa pagbabalik ng eksena sa Zinnia Pavilion, naganap ang isang malakas na pagsabog sa pinakataas na palapag. Ang tunog nito ay umalingaw hanggang sa ibaba, na nagdulot ng matinding pagkagulo. Nagkalat ang mga piraso ng wasak na pader sa paligid, at sa gitna ng alikabok ay makikitang may malaking butas kung saan naganap ang matinding salpukan nina Hajin at Jin Guanyong. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga hukbo ng pavilion ay nagsimulang magmadaling pumasok, armado ng kanilang mga sandata, ngunit walang malinaw na direksyon kung ano ang kanilang haharapin. Ang mga tauhan ng pavilion at mga customer ay nagsitakbuhan, pilit na inililigtas ang kanilang mga sarili mula sa potensyal na kapahamakan. Isa sa mga tao sa gitna ng kaguluhan ay ang headmaid ni Cheomin, karga-karga ang batang babae habang pilit na nilalampasan ang mga nagkakagulong tao. Nangangamba ang headmaid, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang layunin na may layo si Yomin mula sa panganib. Sa bawat hakbang, sinusubukan niyang iwasan ang mga nagkalat na debris at mga gwardyang naghahanda para sa anumang maaaring mangyari. Wala siyang ibang layunin kundi mailabas niya ang batang Panginoon ng ligtas. Habang pababa ng hagdan, sigaw niya sa mga hukbo, "Andan ang traidor." Tumatangging magpaaresto ang traidor, "Hulihin niyo siya." Ang tinutukoy niya ay si Guan Kyung. Habang mabilis na lumalayo, naalala niya ang mensaheng pinadala sa kanya ng ikatlong batang Panginoon kanina bago magkagulo ang lahat. Nang dumating si Guan Kyung, sabi sa kanya ng ikatlo gamit ang frequency whispering technique, "Kapag nagkagulo rito, kunin mo si Yomin at umalis kayo rito. Sigurado akong kaya mong magdesisyon kung ano ang pinakamainam na gawin pagkatapos nyon." Habang humahanggo siya at natataranta, napuno ng pag-aalala ang kanyang isip para sa ikapitong batang Panginoon. Naisip niya, yung sinabi sa akin kanina ng ikatlong batang Panginoon sa pamamagitan ng frequency whispering technique. Paano niya nalaman na mangyayari ito? Kaninong panig ba dapat pumabor ang binibini sa labanang ito para maging ligtas siya? Pagkalabas niya sa Zinnia Pavilion, sinalubong siya ng mga hukbo ng Heavenly Demon. Hinarang sila at sinabi, "Tigil. Magpakilala kayo." Agad naman siyang huminto at sinabi, "Ako ay isang katulong na naglilingkod sa ikapitong batang Panginoon." Ang isa sa mga traidor ay nanggugulo sa loob. Sabi ng isang mandirigma, "Ang ikapitong batang Panginoon ba kamo?" Ibinaba niya ang ikapitong batang Panginoon at nagpakilala siya, "Ako ito, si Che Yomin." Agad namang yumuko ang mandirigma at nagbigay galang, "Aniya, binabati ko ang ikapitong batang Panginoon. Naway maunawaan po ninyo ang ipinakita naming kagaspangan dahil sa sitwasyon." Sabi naman ni Che Yomin, "Okay." Agad na pinag-utos ng kapitan sa mga mandirigma, "Samahan ninyo ang binibini at ang kanyang katulong patungo sa ligtas na lugar." Ang iba naman, palibutan ang Zinnia Pavilion. Mabilis at sabay-sabay na tumugon ang mga mandirigma ng hukbo, "Yes, sir." Habang naglalakad ang headmaid palayo, papaang tibok ng kanyang puso. Napatanaw siya muli sa Zinnia Pavilion na ngayon ay puno ng usok at kaguluhan. Tahimik niyang sinabi sa isip, "Ang ikatlong batang Panginoon, delikado siya. Napakadelikado, kailangan kong ilayo ang binibini sa kanya." Ngunit nang siya'y lumingon para siguruhing nasa tabi pa niya si Che Yomin, tila nabalot ng lamig ang kanyang buong katawan. Napalitan ng pagkagulat ang kanyang mukha, wala na ang binibini. Bigla itong nawala mula sa kanyang tabi nang hindi niya namamalayan. Agad siyang nataranta at naghanap, pilit na iniisip kung paano ito nangyari. Tumigil siya sa gitna ng mga nagkakagulong tao, pinakikiramdaman kung nasaan si Yomin. Humigpit ang hawak niya sa kanyang sarili habang bumibigat ang kanyang paghinga. "Binibini, nasaan ka? Binibini?" Sigaw niya, halos nawawalan ng boses sa gulo ng paligid. Sa kabila ng kanyang paghahanap, ang kaguluhan sa paligid ay tila lalo lamang nagpapahirap sa kanya. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naglalaban ang tensyon sa pagitan nina Hajin at Jin Guanyong sa gitna ng kakahuyan. Ang hangin ay malamig, ngunit tila nagbabaga ang paligid sa init ng kanilang nagbabadyang sagupaan. Ang ulan ay sumasalpok sa lupa, tumutunog na parang tambol sa katahimikan ng gabi. Malakas na sigaw ni Jin Guanyong, "Pagtataksil kamo. Dinamay mo ang buong Heavenly Demon Army sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang krimen na hindi ko naman ginawa. Sa tingin mo ba talaga ay gagana ang kalokohang ito?" Kumpiyansa namang tumugon si Hajin, "Oo." Walang bahid ng kaba ang boses niya, tila alam niyang kontrolado niya ang sitwasyon.
Tumayo siyang matikas, hindi na tinag sa galit ni Jin Guanyong. Nanlilisik ang asul na mga mata ni Jin Guanyong, tila kidlat na tumatagos sa dilim ng gabi, habang pinagbabantaan si Hajin. Anya, hihilahin kita pababa sa palasyo ng Demon God at patutunayan na wala akong kasalanan. Ang kanyang aura ay naglalabas ng nakakatakot na presensya, sumasabay sa unos ng kalikasan. Gayon din naman ay nagliliwanag ang pulang mga mata ni Hajin, tila apoy na hindi mapapatay ng ulan. Mapang-asar niyang sinabi, natatakot ka siguro. Mas madaldal ka ngayon eh. May halong kasiyahan sa kanyang boses, para bang nag-e-enjoy siya sa bawat sandali ng galit ni Jin Guanyong. Bagay na ikinagalit ni Jin Guanyong. Tumalon siya ng mabilis at sa isang kisap mata ay nakalapit sa harapan ni Hajin, handang umatake. Sigaw niya, tumahimik kang bastardo ka. At sumipa siya ng buong lakas sa ulo ni Hajin, ngunit nasalag niya ito. Napaatras ang kanyang paa habang tinatanggap ang malakas na impact ng sipa. Sabi niya, aba malakas ang tamang iyon. Bagamat nakangisi siya, inaanalisa niyang mabuti ang kakayahan ng kanyang kalaban. Sabi niya sa isip niya, malakas nga siya. Bagamat kahanga-hanga rin ang bilis niya, pero para bang ang lahat ng kanyang kalamnan ay puno ng kapangyarihan. Tumalon palayo si Jin Guanyong at nang may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha, ay naghandang umatake ulit. Muli siyang sumipa tungo kay Hajin. Tila bumagal ang paligid, habang nagliliparan ang mga butil ng tubig mula sa ulan, mabilis na umiwas si Hajin at maingat na nag-counter-attack. Sa isang mabilis na galaw ay siniko niya ang binti ni Jin Guanyong sabay suntok ng malakas sa kanyang mukha. Napaatras ng malayo si Jin Guanyong, dama ang impact ng atake. Nang makahuma, laking pagtataka niya kung anong klaseng atake ang ginawa ng ikatlong batang Panginoon laban sa kanya. Tumindig si Hajin at sinabi, masyadong malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Nagtatakang tanong ni Jin Guanyong, ano? Nakangising sabi ni Hajin, sinabi mo noon na mas superior ang martial arts mo sa kaysa sa akin, hindi ba? Ang sobrang kumpiyansa mo ang magpapabagsak sa iyo. Hindi sumagot si Jin Guanyong, sa halip ay galit na hinawakan ang nakatagong espada sa kanyang baywang. Hindi ito madaling makita dahil nibenda ang espadang ito. Nanlaki ang mga mata ni Hajin nang makita ang espadang gamit niya. Nang hugatin ni Jin Guanyong ang kanyang espada, sabi niya, wala kang sense of urgency. Ngunit nanatiling gulat si Hajin iniisip ang kanyang nakita. Sabi niya sa isipan, ang hawak niya sa espada, ang pamamaraan ng paghugot niya nito, at ang intensyon na pumatay, ito ay katulad ng martial arts ng Pinolo. Ngumisi siya at sinabi, kapareho yan ng martial arts ng Pinolo Master. Ibig sabihin, hindi talaga ordinaryo ang ugnayan mo sa kanya, ano? Isa siyang talunan. Alam mo ba na sobrang dramatiko ang reaksyon mo tuwing binabanggit ko siya? Nag-igting ang panga ni Jin Guanyong at galit na itinutok ang kanyang espada kay Hajin, at sinabi, isa lang siyang talunan. Ngunit lalo pa siyang inasar ni Hajin, sabi niya, alam mo bang napaka-owa mo mag-react tuwing binabanggit ko siya sa'yo? Isang malakas at malawakang paghiwa sa ere ang naging sagot ni Jin Guanyong gamit ang kanyang espada. Sa bilis nito ay ilang pulgada lamang ang layo nito mula sa mukha ni Hajin nang lumiyad siya upang makaiwas. Nakilala ni Hajin ang atakeng ito na tinatawag na Explosive Blood Demon Sword. Mapangwakas ito at may matinding kapangyarihang pamatay. Walang pinalampas na sandali si Hajin. Tumalon siya at halos lumilipad sa ere, bumwelo siya upang sumipa ng malakas. Tumama ang sipa niya sa pisngi ni Jin Guanyong. Kaya naman sumama ang tingin niya kay Hajin, at halos magputukan ng mga ugat sa kanyang mukha sa matinding galit. Inangat niya ang kanyang espada at muling umatake, habang sumisigaw, ikaw. Mamatay ka na, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ng ikatlo. Mabilis siyang tumalon at tumuntong sa dulo ng talim ng kanyang espada, parang papel na magaang lumulutang sa hangin. Buong kumpiyansa at nakangising sabi ni Hajin, hindi masama ang atake yon. Subalit, pag-uusapan ng mga assassination techniques, medyo kulang ka. Ang antas ng kakayahan mo ay wala pa sa katiting ng Death Lord, isa sa 3 pinakamagagaling na assassin sa buong mundo. Walang kaalam-alam si Jin Guanyong sa tinutukoy niya, kaya tanong niya, Death Lord. Sino iyon? Ngunit sabi ni Hajin, hindi mo na kailangang malaman ang mga detalye. Ang kailangan mo lang malaman, ay mamamatay ka rin sa mga kamay ko.
At mula sa talim ng espada ay tumalon si Hajin ng mataas at muling sinipa ng malakas ang mukha ni Jin Guanyong. Sa lakas ng impact nito ay nagkaroon ng pagsabog sa bahaging iyon ng kagubatan. Natamba si Jin Guanyong at napaluhod sa lupa. Sa harap niya ay matindig na nakatayo si Hajin at sinabi, "Talagang kapuri-puri na naabot mo ang Ultimate Demon Realm bago ang edad na 40 taong gulang. Karapat-dapat ka sa titulong magiging pinakamakapangyarihang martial artist. Gayunpaman, marami ka pa ring pagkukulang, sobrang dami kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo." Pinilit ni Jin Guanyong na makatayong muli. Nagpatuloy si Hajin at nagtanong, "Hindi ang ikaw ang nag-iisang nakaabot sa Ultimate Demon Realm. Kaya anong nagbibigay sa'yo ng ganyan karaming kumpiyansa?" Sa puntong ito ay sumabog na sa galit si Jin Guanyong at sumigaw, "Tumahimik ka." Kasabay nito ay sumabog din ang kanyang taglay na enerhiya. Kumawala ang isang madilim at malakas na chi wave sa paligid, at halos matangay ng hangin si Hajin, na napaatras sa lakas ng impact nito. Nag-aalab ang asul na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang palad. Sa tindi nito ay nagtamo ng internal injury si Hajin at napasukan ng dugo. Habang nauubos siya, sabi niya, "Ang demonic energy na iyon kani-kanina lang." Habang dumadaloy ang enerhiya sa kanya, galit na sabi ni Jin Guanyong, "Ang lakas ng loob mong pagdudahan ang martial arts ko." Nanlaki ang mga mata ni Hajin at tinanong ang kanyang sarili, "Ang teknik na iyon? Iyon ba ang Demonic Emperor Chi?" Ngumiti ng malademonyo si Jin Guanyong at sinabi, "Ayoko sanang gamitin ito. Pinagsisisihan ko na hindi pa kita pinatay ng mas maaga." Sabi ni Hajin, "Pambihira. Hindi ko inasahan na may tinatago kang ganyan. Sa tingin ko ay hindi mo ito ninakaw. Natutunan mo ba yan mula sa Demon Lord mismo?" Taas noong sabi ni Jin Guanyong, "Syempre." At naging seryoso ang tingin ni Hajin, habang sinasabi sa isip niya, ang absolute na demonic art na Demonic Emperor Chi, na natutunan ng lahat ng dating pinuno ng Divine Cult. "Dito ba nanggagaling ang kumpiyansa mo?" Mapanuyang sabi ni Jin Guanyong, "Hindi ko alam kung anong klase ng demonic art pa ang natutunan mo, pero anuman yan ay hindi yan gagana laban sa Demonic Emperor Chi. Walang martial arts na tatapat dito." Bumalik ang ngisi sa labi ni Hajin, na tila ba nag-e-enjoy sa tensyon ng sitwasyon. Nakangising sabi niya, "Malamang kung ang Demon Lord ang kaharap ko ngayon, ibang usapan na yon. Pero kung laban sa'yo, isang hanggal na inaaral lang kung anong ituro ng iba sa kanya, hindi ganun ang kaso." Ang bawat salita niya ay puno ng pangungutya, tila inaapakan ng pride ni Jin Guanyong. Hindi nagtagal, dumilim ang ekspresyon ni Jin Guanyong. Alam niyang hindi isang ordinaryong kalaban ang ikatlo ngunit naroon pa rin ang kanyang kumpiyansa na mas malakas siya. Ngunit biglang nagbago ang presensya ni Hajin. Hindi magpapadaig si Hajin, at plano niyang ibuhos ang lahat ng mayroon siya, kabilang ang teknik na alas niya, ang ninefold demonic arts na siya mismo ang bumuo. Sa pagkakataong ito, pinadaloy niya ang kanyang demonic energy, at kasabay ng malakas na sigaw, isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lupa sa paligid nila ay yumanig, ang ulan ay tila nahahati sa hangin, at isang mabigat na presensya ang bumalot sa buong kakahuyan. Napuno ng pagkabahala ang mukha ni Jin Guanyong, at hindi niya napigil ang magtanong sa sarili, "Hindi ko pa nakikita ang demonic art na ito noon. Siya ba mismo ang lumikha nito?" Ramdam niya ang hindi pangkaraniwang lakas ng enerhiya ni Hajin, at unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Tinipon ni Hajin ang kanyang chi sa kanang kamay at nag-anyong talam ito. Nanlaki ang mga mata ni Jin Guanyong, hindi inaasahan ang hakbang niya. Mabilis na tumakbo si Hajin tungo kay Jin Guanyong, matalim ang mata at may intensyong kumitil ng buhay. Naghanda naman si Jin Guanyong na salagin ang paparating niyang atake gamit ang kanyang espada. Ngunit nang makalapit si Hajin, ngumiti siya ng malademonyo at sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa gubat bunga ng kanyang pag-atake. Paghupa ng mga alikabok sa lupa, nanatiling nakatayo si Jin Guanyong, hawak-hawak ang kanyang espada ngunit medyo baliko na ito. Sabi niya, "Impresibo. Isang blade technique ng may ganitong antas gamit lamang ang kamay bilang espada." Matalim ang tingin, galit na pagbabante niya, "Hindi kita papatayin, pero mas mabuti para sa akin na putulin ang dalawang braso mo." Nakangisi namang sumagot si Hajin, "Subukan mo lang." Ang mga aura nila ay tila nagbabanggaan sa gitna ng dilim, nagpapasabik sa isang mabangis na sagupaan.
Sa ilalim ng walang tigil na ulan, naging mas maliwanag ang desisyon ng dalawa, hindi matatapos ang gabi nang walang napapabagsak na isa sa kanila. Nagsimula na ang unang bahagi ng umaatikabong laban sa pagitan ng ating bida na si Hajin at ni Jin Guanyong, ang pinakamahigpit niyang kalaban sa posisyon ng tagapagmana. Magagapi kaya ng kanyang ninefold demonic arts ang demonic Emperor Qi ng kalaban. Abangan sa susunod na kabanata.